Sa isang madilim at nakakatakot na kulungan, maririnig ang mga iyak ng mga taong naghihinagpis at nagmamakaawang pakawalan mula sa selda na animoy isang impyerno. Isang lalaki ang labis na nagdurusa habang nakakulong. Buong lakas siyang sumisigaw. Bai Qingling, ikaw at ang mga disipulo mo, mga demonyo kayo, mga hayop, papatayin ko kayo. Mula sa malayo, may isang lalaking nakaupo sa isang trono. Ang kanyang mukha ay seryoso, worry by may masamang mangyayari anumang oras. At mula sa ulap, bigla siyang nagmulat ng mga mata. Tumayo siya at hinawakan ang kanyang ilong. Anong amoy ito? Sobrang baho. Paano ako napunta rito? Sa kanyang isipan, gulong-gulo siya. Kanina lamang ay naglalaro lang siya ng computer games. Kinabahan siya at nagtanong sa sarili. Sandali, hindi ba ito yung final boss na nilalaro ko kanina? Lumapit siya ng dahan-dahan sa isang malaking salamin at tumingin sa kanyang sarili. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang pangalan ng final boss. Hindi ako nagkakamali, ito ang final boss ng mga masasamang nilalang. Malakas niyang sigaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagmasdan ang sarili. Ang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang Demon Lord, si Bai Qingling. Kung gayon, tama nga siya. Napunta siya sa katawan ng pinakakinatatakutang final boss ng kwento. Habang iniisip niya ito, biglang sumagi sa kanyang alaala ang tatlong babaeng disipulo ng Demon Lord. Napadilat siya at napanganga. Sandali, ang karakter na ito ay napakalakas. Bukod pa roon, kontrolado rin niya ang tatlong napakagandang disipulo. Si Bai Qingling, na kilala bilang Demon Lord, ang huling kontrabida sa lahat ng ending roots ng larong Immortal Love. Nilinlang niya ang kanyang guro at pinuksa ang buong sekta, pati na ang mga ninuno. Maging ang kanyang sariling guro ay sinubukan niyang ipatapon sa pagan ng alkmaya para gawing buhay na elixir. Isang nakababatang martial sister lamang ang kanyang pinaligtas, ngunit ito'y naging palaboy na palaging hinahabol. Sa huling bahagi ng laro, ginamit ni Bai Qingling ang kanyang pagkakakilanlan bilang Yuluo Temple Master ng Kangming Sect upang makipaglaban hanggang kamatayan sa pinakamalakas na tao ng landas ng katwiran, si Mu Xinlan. Matapos ang 1000 taon ng pagsasanay at sakripisyo, bahagya lamang siyang nakaligtas at nakabalik sa Kangming Sect. At ngayon, katatapos lang niyang makatakas at makabalik sa kanyang dating lungga, dito na nagsisimula ang pinakahuling yugto ng kwento. Hinawakan ng ating bida ang kanyang mukha at bulong niya sa sarili. Noon, si Demon Lord Qingling ay nasa yugto na ng pagiging immortal. Ngunit ngayon, ang hina-hina niya na. Naalala rin niya, dito sa laro, mamamatay si Bai Qingling dahil nilason siya ng kanyang ikatlong disipulo. Biglang may malakas na pagkatok mula sa napakalaking pinto. Lord Master, nandyan po ba kayo? Oras na para inumin ninyo ang inyong gamot, sabi ng isang babae. Napatigil ang bida at mabilis na tumayo. Napagtanto niya kung sino ang nasa labas. Tama ako, siya ang ikatlong disipulo. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang isang bote. Mula sa kanyang isipan, sumagi ang alaala. Patayin mo siya, Ginger. Ito lang ang ating pagkakataon. Kapag napatay mo siya, matatapos na lahat ng paghihirap natin. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto, biglang bumungad ang nakakatakot na tanawin, nakaupo ang bida sa trono at nagkalat ang napakaraming bangkay sa paligid. Nanlaki ang mata ng bida. Tama ako, ito ang eksaktong eksena sa laro. Si Sen Ginger, ang pangatlong disipulo, ay tinukso upang ipainom sa akin ang lason mula sa pangunahing bida ng kwento, si Xiao Chen. Ngayon, ako si Bai Qingling. At ang Demon Lord na ito. Ako rin mismo, bulong niya. Pero, hindi pa ako handang mamatay. Lalo na't hindi ko hahayaang si Xiao Chen, ang nakakainis na bida, ay makuha ang mga disipulo ko. Sa isang iglap, biglang lumitaw ang dalawang system window sa kanyang harapan. Binabati kita. Ikaw ay opisyal ng nakatali sa Legendary Great Love System. Kasunod nito, lumabas ang isang beginner quest. Gamitin ang Great Love upang maimpluwensyahan si Sen Ginger. Hikayatin siyang bitawan ang kanyang galit at maging lubos na tapat sa host. Nang mabasa ito ng bida, halos mapasigaw siya. Ano to? Great Love System. Hindi ba't si Bai Qingling ay isang Demon Lord na walang ginagawa kundi kasamaan?
Kahit nakaraniwang cheat ito para sa isang transmigrator, sobrang nakakatawa naman nito. Teka, baka hindi naman palaging ganon. Naalala niya, sa orihinal na laro, nagkaroon lang ng mabuting damdamin si Senzinger para sa akin matapos akong mamatay. Ngayon, habang tahimik na nakatayo ang kanyang ikatlong disipulo, muling nag-isip ang bida. Ibig sabihin nito, kahit umabot na sa ganitong yugto ang kwento, hindi pa rin niya ako kayang pakawalan. Kung gusto man siya ni Bai Qingling o hindi, wala nang halaga kay Senzinger iyon. Ang magandang dalagang ito, sexy at malusog, ay tiyak na magagamit ko. Siya lang ang susi ko para makahanap ng paraan upang makaalis dito. Sa isang iglap, itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay. Isang malakas na hangin ang dumaan at tinangay ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Dahan-daang iminulat ni Zinger ang kanyang mata at nakita niyang lumanas na ang paligid. Habang nakaupo sa trono, ngumiti si Bai Qingling. Hindi mo na kailangang mag-alala. Halika, lumapit ka sa akin, Zinger. Nagulat ang dalaga. Sa kanyang isipan, nagtatanong siya. Totoo ba ito? O baka imahinasyon ko lang. Ang taong pinakamakapangyarihan sa lahat, bakit parang biglang nagbago ang boses niya? Bakit parang naging mahinahon siya? Sa isang iglap, mabilis na lumuhad si Zinger at malakas na sumigaw. Binabati ko ang Great Martial Master ng buong puso. Patawarin ninyo ako, ngunit hanggang dito na lamang po ako. Wala akong karapatang lumapit sa inyong tabi. Habang nakaluhod, nag-isip siya. Lakasan mo ang loob mo, Zinger. Wala kang dapat ikatakot. Isinakripisyo ni Martial Brother Xiao Chen ang kanyang buhay para masiguro na si Master Bai Qingling ay masugatan at hamina ang lakas. Basta't inumin niya ang Void Soul Eater Pill na ito, mamamatay ang kanyang katawan, mawawala ang kanyang kaluluwa, at hindi na siya muling mare-reincarnate. Itinaas ni Zinger ang bote habang nagsasabi, Master, ang hardin ng mga spiritual na halaman na hawak ko ay nakapagpatubo na ulit ng mga bagong 100 taong gulang na halaman. Ngayon, ipinapakita ko sa iyo ang 9 Transformation Magic Pill na hiningi mo noon. Natuwa ang ating bida at tumayo. Nakasalikod ang kanyang mga kamay habang masayang nagsalita. Napakagaling. Ang bilis mong kumilos. Sigurado ka bang tama ang pagkakadalisay ng pill na iyan? Tumangala si Zinger at masayang sagot niya. Si Zinger ay hindi mangangahas na magpabiyak. Ako at ang nakatatanda mula sa Blood Refining Hall ay walang tigil na nagdalisay nito araw at gabi sa loob ng 2 buwan. Ang kalidad ng pill na ito ay dapat umabot sa 7th grade o mas mataas pa. Master, pakiusap, inumin mo ito para muling bumuti ang pakiramdam mo. Dahan-daang lumapit ang ating bida kay Zinger at nagsalita. Ika 7th grade. Kung ganoon, bakit may siyam na kulay ng sinag sa bunganga ng bote? Kailan pa naging kayang dalisayan ng Blood Refining Hall ang isang 9th grade pill? Biglang pinagpawisan si Zinger. Master, kaya po, nagliliwanag iyon ay dahil sa mga sangkap na idinagdag ko bilang supplement. Sigurado ka ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Sinadya mo ba talagang ilagay iyon, o aksidente lang? Dahil dito, biglang nagdilim ang mukha ni Zinger. Nakaramdam siya ng matinding takot. Mabilis siyang lumuhad at nagsabi, Please, Master, huwag po kayong mag-alala. Kahit na dinagdagan ko lang ng ibang sangkap, pareho pa rin ang epekto nito ng orihinal na 9th grade pill. Kung may anumang pagkukulang, handa akong tanggapin ang lahat ng kaparusahan, kahit na kamatayan. Tumalim ang tingin ng ating bida at nag-isip. Napakalaki ng eagerness niya para kumbansihin akong inumin ito. Gusto na ba talaga ng mabait kong disipulo na mamatay agad ako? Pero tandaan, ang isang taong balisa ay laging pinakamahina. Dapat sapat na ang pagpapakita ng pagmamahal para maramdaman ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, mula sa boteng hawak ni Zinger, lumitaw ang kulay violet na likido. Dumiretso ito sa kamay ng ating bida at nag-anyo bilang isang bilog na bagay. Napatingala si Zinger, Master, iinuman mo na ba agad ang pill na iyan? At biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong inalagaan siya ng kanyang guro hanggang sa paglaki. Naalala niya ang unang pagkakataong ngumiti sa kanya si Master. Dahan-daang nagsalita si Zinger.
Master, kung hindi mo nagustuhan ang pill na ito, maaari mo munang ibalik sa akin. Aayusin ko at padadalisayin itong muli. Ngunit hindi siya sinagot ng ating bida. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang mukha, na ikinagulat ng dalaga. Hinawakan ni Bai Qingling ang baba ni Zinger at tumulim ang kanyang mga mata. Zinger, bakit sobrang ayaw mo sa akin, na umabot pa sa puntong gusto mo akong patayin? Dahil sa mga salitang iyon, labis na kinabahan ang dalaga at hindi agad nakapagsalita. Matikas na nakatayo ang ating bida habang matalim na nakatingin sa kanyang disipulo. Wika niya, tumayo ka dyan, sumunod ka sa akin. Maluha-luha namang nagtanong si Zinger, Master, anong problema? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bakit ka pa nagtatanong? Bilasan mo na, tumayo ka na dyan at sumunod ka sa akin. Dahan-dahan namang tumayo si Zinger habang pinupunasan ang kanyang mga matang puno ng luha. Habang sila ay naglalakad, nakarating silang dalawa sa isang mahabang hagdanan patungo sa ibaba ng kastilyo. Sa isang iglap, ngumiti ang ating bida at nagsabi, katulad ng inaasahan ko, wala siyang lakas ng loob na tumanggi sa mga kagustuhan ko. Kaya magiging advantage ito sa akin hanggat makokontrol ko siya. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na ang dalawa sa harapan ng isang napakalaking pintuang yari sa napakaraming buto ng tao. Nang makita ito ni Zinger, nakaramdam siya ng matinding takot. Maging si Bai Qingling ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bulong niya sa kanyang isipan. Dito ininom ni Bai Qingling ang nakal-alasong eliksir. Dito rin ginawa ng orihinal na pangunahing karakter na si Xiao Chen ang kanyang huling atake. Sa laro, parang mas payapa, pero ang totoo, napakalupit kapag nakita mo mismo. Ito ang mga tao mula sa angkan ng Cyclops na nakatira sa dakilang bundok ng Shiwan sa Nanjiang. Nalinlang ako noon ng pinuno ng angkan, si Tuuba Changayo. Tiniis ko ang labis na pagpapahirap, kaya mas inisip ko noon na mas maigi pang mamatay na lang ako. Gusto ni Tuuba Changayo na kunin ang aking likas na kapangyarihang demonyo. Salamat na lang at aktibo ang aking dugong demonyo sa huling minuto at nakatakas ako. Pagkatapos makumplito ang aking demonic art, ang unang bagay na ginawa ko ay bumalik sa dakilang bundok ng Shiwan, para pagbayarin ang kabutihang loob na ipinakita ng angkan ng Cyclops. Habang nakatitig si Zinger sa malaking pintuan na gawa sa bungo ng tao, malalim siyang nag-isip. Hindi lang pala ang master natin ang gustong kunin ang kanyang demonic power, kundi pati ang angkan ng Cyclops ay nagplano rin laban kay master. Sino man ang makaranas ng ganitong uri ng pagtrato ay siguradong magiging walang awa at walang pakialam sa mundong ito. Minaltrato ba nila ng masama si master? Pero, sinabi na sa akin ni senior sister ang tungkol sa tunay na pagkatao ng lalaking ito. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, sino ang nakakaalam kung ilang buhay pa ang mawawala sa kanyang mga kamay? Tumingin ang ating bida sa kanyang likuran at sinabihan si Zinger. Halika, hindi ito ang gusto kong ipakita sa iyo. Ang nais kong makita mo, ay nasa loob nito. Pagkatapos ay dahan daw ang itinulak ng ating bida ang napakalaking pintuan. Sa sumunod na sandali, isang malakas na liwanag ang sumalubong sa kanila mula sa kabila. Mula sa loob, nakita ng dalawa ang 10 bowl ang kristal na nagliliwanag at nakalutang sa ere. Ang mga pulang kristal ay tila mga mata na dahan daw ang umiikot ng sabay-sabay habang naglalabas ng kulay pulang enerhiya. Nagpatakip si Zinger sa kanyang bibig nang mapagtanto niya kung ano ang mga iyon. Wika niya, ang mga batong ito ang mga Shadow Demon Pearls. Muling naalala ni Zinger ang mga sinabi sa kanya ng kanyang senior sister. Kayang bantayan ng mga Demon Pearls ang bawat kilos ng isang tao at magbigay ng impormasyon sa nagmamay-ari nito. Ang mga Demon Pearls sa kwarto mo ay gawa ni Master. Binabantayan na nila tayo simula nang sumali tayo sa kanyang sekta. Tandaan mo ito, Zinger, hindi tayo tinitingnan bilang mga disciples kundi bilang mga gamit lamang na maaari niyang gamitin sa kahit anong oras, at itatapon kapag siya'y nagsawa na. Biglang naging seryoso si Zinger habang inaalala ang mga sinabi ng kanyang second senior sister. Wika niya, sinabi ni second senior sister na magpanggap akong walang alam tungkol sa mga perlas na iyon. Pero ngayon, bakit ipinapakita mismo sa akin ni Master ang mga ito? Napansin ni Bai Qingling ang pananahimik ni Zinger,
kaya mabilis niya itong inutusan. Ginger, itaas mo ang ulo mo. Tingnan mong mabuti ang mga bagay na nasa iyong harapan. Walang nagawa ang dalaga kundi sumunod. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo, at doon niya nakita, biglang nagliwanag ang 10 demonic pearls na nakalutang, habang lumilikha ng kakaibang imahe. Sa isang iglap, lumitaw ang batang si Ginger, umiiyak, habang may 2 lalaking nakabulagta sa lupa sa kanyang tabi. May 2 lalaking may hawak na espada ang dahan-daang lumalapit sa batang Ginger. Galit na sigaw ng isa. Manahimik ka, bata, napakaingay mo. Sumagot naman ang kasama niyang nakapatong ang espada sa balikat. Kaya nga nakakairita, patayin na lang natin para manahimik. Mabilis na sumugod ang isa, tinaas ang kanyang espada, at sigaw niya. Bata, mula ngayon, taitikom na ang bibig mo habang buhay. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake kay Ginger, biglang may lumitaw mula sa likuran. Isang kulay pulang liwanag ang sabay na tumama sa 2 bandido. Dahan-daang lumapit ang lalaking tumulong kay Ginger. Kahit takot, matapang na nagtanong ang bata. Sino po kayo? Bakit ninyo ako iniligtas? Sumagot ang ating bida. Huwag ka nang matakot. Ililigtas kita. Ako nga pala si Bai Qingling. Habang malakas pa ring umiiyak si Ginger, dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa ating bida at nagtanong. Isa ka po bang Diyos? Tulungan mo po ang aking mama at papa, nakikiusap po ako sa iyo. Hindi ako Diyos. At huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Tutulungan kita, kaya huwag ka nang matakot. Hinaplos ng ating bida ang pisngi ni Ginger na patuloy pa ring umiiyak. Wika niya, sumama ka sa akin at huwag ka nang matakot. Saan naman po tayo pupunta? Tanong ng bata, ngumiti ang ating bida at sumagot. Isasama kita sa aking bahay. Mabalik tayo sa kasalukuyan, malakas na sumigaw si Ginger habang tinatawag ang pangalan ng kanyang master. Habang pinapanood ni Bai Qingling ang hologram ng nakaraan, muli siyang nagsalita. Ginger, maraming kaaway ang iyong master. Ang mga disipulo ko ay nagiging target din ng maraming tao. Ang mga demonic shadow pearls na ito ay isa lamang sa mga paraan ko para protektahan ka kapag nasa panganib ka. Dahil sa sinabi ng kanyang master, nagulat si Ginger at nanlaki ang kanyang mga mata. Master, ibig mong sabihin, nanginginig niyang wika. Palagi mo palang ginagamit ang demonic shadow pearls hindi para bantayan kami, kundi para protektahan kami. Dahan-daang tumagilid si Bai Qingling, nakatingala sa itaas, bago sumagot. Sadyang hindi ako naging mabuting master sa iyo. At alam ng lahat sa mundo, may mga dahilan ka para kamuhian mo ako. Kung ako'y mamatay ng hindi sinasadya, kayong 3 magkakapatid ay may dahilan pa rin para kumampi sa kalaban. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Ginger at halos hindi siya makapaniwala. Buong akala niya, isa itong malupit at walang awang nilalang. Ngunit ngayon, nakikita niya ang ibang mukha ng kanyang master. Habang dahan-dahan na namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, muling nagsalita si Bai Qingling. Mas mabuti sana kung naitago ko ang sikretong ito habang buhay, pero napagdesisyonan mo na palang patayin ang iyong master. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Ginger ang kanyang emosyon. Tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha, gumuhit sa kanyang pisngi. Bahagyang tumingin sa ibaba ang ating bida at muling nagsalita. Huwag mo nang intindihin ang mga sinabi ko. Hanggat ligtas ka, ayos na sa akin ang lahat. Ang importante, walang masamang mangyari sa inyo. Hindi na nakapagpigil si Ginger. Nagulat ang ating bida nang biglang yamakap ng mahigpit ang dalaga sa kanya habang umiiyak ng malakas. Master, patawad, nagkamali ako, sigaw niya. Hinding-hindi sana ako naniwala sa mga sinasabi ng iba. Napakalaki kong tanga. Dapat naisip ko man lang na ikaw ang pinakamagaling na master sa buong mundo, na walang makakapantay sa iyo sa kahit anong digmaan. Muling isinubsob ni Ginger ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang master habang patuloy na umiiyak. Patawarin mo ako, master, sa lahat ng mga nagawa ko. Ngumiti ng malamig si Bai Qingling. Dahil ang lahat ay ayon sa kanyang plano, ang paamuhin si Ginger, at paikutan siya sa kanyang mga palad.
At sa isang iglap, napatingin sa itaas si Bai Qingling nang makita niya ang dalawang window system na lumitaw na may nakasulat. Binabati kita, host, na kumpleto mo na ang quest para sa mga baguhan. Natanggap mo ang sumusunod na gantimpala. 500 puntos. Isang gintong treasure chest. Ngumiti si Bai Qingling nang mapagtanto niyang nakumpleto niya ang quest. Tapos na ba ang quest? Ibig sabihin ba nito, nagamit ko ang wagas na pag-ibig para kontrolin ang damdamin ng babaeng ito? Umiling siya, hindi ako dapat magpalinlang sa sarili. Para mabuhay, kailangan kong baguhin ang takbo ng kwento na dati haantong sa aking kamatayan. Ang katapatan ni Zinger ang pinakamahalagang kailangan ko para magawa ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Bai Qingling ang braso ni Zinger at nagsalita. Aking pasaway na disipulo, hindi ko maunawaan ang iyong mga ikan-ikilos. Sino ba ang walang hiyang nambola sa iyo upang magawa mo ang lahat ng ito? Mabilis na lumuhad si Zinger sa harapan ng kanyang master at isiniwalat ang lahat. Master, sasabihin ko po ang lahat. Si Xiao Chen, siya po ang direktang disipulo ng Yingwei Temple. Siya ang dahilan ng lahat. Nilapitan niya ako, siniraan kanya, at binola ako upang magalit sa inyo. Gumamit pa siya ng matatamis na salita para akitin si second senior sister at sirain ang relasyon ninyo bilang master at disipulo. Master, lahat ng nangyari ay kasalanan ko. Niloko ako ni Xiao Chen. Pakiusap, parusahan niyo po ako ng pinakamabigat, basta huwag niyo lang akong palayasin. Ngumiti ng malamig si Bai Qingling. Kung ganun, siya pala ang punot dulo ng lahat. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga at muling nagsalita. May ipapagawa ako sa iyo, tulungan mo ako, at sa paraang iyon, mapapatawad ko ang lahat ng iyong kasalanan. Napangiti si Zinger at masayang sumagot, ibigay niyo lang ang inyong utos, aking kamahalan. Buong puso ko itong susundin. Sa sumunod na tagpo, biglang nagbago ang tanawin. Napunta tayo sa Kangmingsek Yuluo Temple. Sa loob nito, may isang binata na nagtanong. Siya ay si Xiao Chen, ang dapat na orihinal na bida ng kwento. Senior Sister Tan Kai, bakit hindi pa lumalabas si Junior Sister Zinger? Napagtanto na kaya ng demonyong iyon na may mali. Nalaman niya na kaya ang plano ni Junior Sister Zinger. Sumagot ang babaeng may berdeng buhok. Ayon sa kasunduan namin ni Zinger, magtagumpay man siya o hindi, ipapaalam niya agad sa akin ang nangyari. Dahil wala pa rin akong natatanggap na balita hanggang ngayon, ibig sabihin, isinasagawa pa rin niya ang plano. Ang babaeng ito ay si Tan Tai Lingyin, ang ikalawang disciple ni Bai Qingling. Muling nagsalita si Xiao Chen, hindi pwede ito. Kailangan kong personal na tingnan kung ano ang nangyari. Walang puwang ang pagkakamali sa pagkakataong ito. Ngunit sa isang iglap, biglang tumutok ang malamig na talam ng espada sa kanyang leeg. Si Tan Tai Lingyin iyon. Huwag kang padalos-dalos, matapang niyang wika. Magtiwala ka kay Zinger. Sa labas ng blood storage, punong-puno ng nakamamatay na patibong. Tanging si Zinger lamang ang pinapayagang makapasok doon. Kung ipipilit mong pumasok, tiyak na kamatayan ang sasapitan mo. Napabuntong hininga si Xiao Chen at sumagot, sige, naiintindihan ko. Maghihintay na lang tayo dito sa pagbabalik ni Zinger. Maya-maya, nagulat ang binata nang makita ang isang figurang pababa mula sa mahabang hagdan ng templo. Si Junior Sister Zinger, seryosong naglalakad. Mabilis siyang nilapitan ni Xiao Chen. Junior Sister Zinger, wala bang masamang nangyari sa'yo? Ako at si Second Senior Sister ay nag-aalala sa'yo. Ayos ka lang ba? Ngunit nanahimik lamang si Zinger. Mabigat ang ekspresyon sa kanyang mukha, at hindi niya alam kung paano magsisimula. Nabahala si Xiao Chen. Ano ito? Seryoso ba siya? Bakit ayaw niya man lang magpahawak ng kamay sa akin? Sa kabila ng lahat ng pagtulong ko sa kanya sa loob ng maraming taon. At mula sa likuran, biglang nagtanong si Tan Tai Lingyin, Junior Sister, ayos ka lang ba? Nagtagumpay ka ba? Bakit hindi ka nagpadala ng balita gaya ng napagkasunduan natin? Sumagot si Zinger, huwag kang mag-alala, Senior Sister. Nagawa ko ang plano natin. Ngumiti si Xiao Chen, ngunit baka sa mukha ni Lingyin ang pagtataka.
Si Xiao Chen naman ay halos maiyak sa tuwa. Simula noong ako'y 12 taong gulang, naging undercover ako sa Kangming Demon Sect sa loob ng 10 taon. Ngayon, tuluyan ko nang naalis ang demonic path na kinatatakutan ng buong kontinente. Kapag nagawa ko ito ng maayos, tiyak na sisikat ako sa harap ng mga matataas na tao. Pagkatapos ay muling nagsalita si Zinger. Sobrang yabang ng demonyong iyon. Iniisip niya na kontrolado na niya ako noon pa man, at walang alinlangan niyang ininom ang Void Soul Eater Pill. Sa mga panahong ito, sobrang nagbago ang kanyang emosyon. Natatakot akong ipakita ang anumang kahinaan ko, kaya hindi ako nang ahas na magpadala ng mensahe. Masayang sumagot si Xiao Chen, kung ganun, hindi na natin kailangang magmadali. Ang lason sa tableta na iyon ay personal na binili ng aking master mula sa black market, gamit ang napakalaking halaga ng ginto. Kapag naghintay tayo ng 7 araw hanggang sa umabot sa sukdulan ng lason, kahit ang pinakamalakas ay hindi makakatakas sa kamatayan at pagkawasak ng kaluluwa. Ngunit mariing nagsalita si Tan Tai Lingyin, hindi naman sa hindi tayo makapaghintay ng 7 araw. Pero, may alinlangan ako. Umaasa akong maliwanagan mo kami, Junior Brother Xiao. Muling nagsalita si Second Senior Sister Tan Tai. Ang master ko, bagamat nakagawa ng maraming kasamaan ng demonyong iyon, parang wala naman siyang sama ng loob sa'yo, Junior Brother Xiao. Kung ganun, bakit ka pumayag na makipagtulungan sa amin, at ikaw pa mismo ang nagmungkahi na gumamit ng napakasamang lason para lang mapatay siya? Sumang-ayon si Zinger at malakas na sumigaw. Tama si Second Senior Sister Tan Tai. Bakit ka masayang-masaya sa nangyayaring ito? Ngumiti si Xiao Chen at mayabang na sumagot. Hindi ko matiis na makita kayong inaapi ng demonyong iyon sa mahabang panahon. Kaya gusto ko kayong iligtas mula sa kanyang mga kamay. Hindi ba ninyo nakikita kung gaano ako nag-aalala sa inyo? Siyempre, gusto ko kayong iligtas. Hindi ba ninyo nauunawaan ang pag-aalala ko? Napalapit si Zinger sa kanyang second senior sister at mahigpit na yamakap sa braso nito. Ginawa mo ba ang lahat ng ito, para sa aming dalawa mula pa sa simula? Biglang natarante si Xiao Chen at mabilis na nagpaliwanag, Junior Sister Zinger. Hindi naman ganun. Nagkakamali ka ng iniisip, ngunit tumalim ang mga mata ni Tan Tai, tila may napansin siyang kakaiba kay Xiao Chen. Kaya nagsalita siya, sige, tapusin na muna natin ito ngayon. Magkita na lang ulit tayo pagkalipas ng 1 linggo. Xiao Chen, mas mabuti pang bumalik ka muna sa templo upang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Ngumiti si Xiao Chen, tinaas ang kanyang 2 kamay at pinagdikit ito habang nagsasabi. Senior Sister Tan Tai, Junior Sister Zinger, magkita na lang ulit tayo sa susunod na mga araw. Ngunit sa kanyang isipan, bakit ba ang mga babae ay laging pabago-bago ng isip? Pagkatapos, tuluyan siyang umalis habang pinagmamasdan siya ng 2 dalaga mula sa kanyang likuran. Maya-maya'y lumingon si Tan Tai kay Zinger at nagtanong, Zinger, magtapat ka nga. Nalulungkot ka ba sa mga nangyayari? Itinaas ni Zinger ang kanyang ulo at seryosong nagtanong, Senior Sister Tan Tai, naisip mo na ba na maaaring ang ating Master ay hindi ang taong iniisip natin? Kahit na madalas siyang galit sa atin, hindi niya tayo kailanman sinaktan, hindi ba? Sumagot si Tan Tai, Zinger, malinaw sa ebidensyang dinala ni Xiao Chen na ginagamit lang tayo ni Bai Qingling bilang materyales para sa kanyang mga puppet. Kahit pa isantabi natin ang lahat ng kanyang kasamaan, hindi natin siya maaaring patawarin dahil lamang sa isang simpleng katotohanan. Natahimik si Zinger, at sumimangot ang kanyang mukha. Samantala, bumalik tayo sa demon god na si Bai Qingling. Sa kanyang isipan, hahayaan ko muna si Zinger upang magkaroon siya ng panahon para mag-isip. Hindi malalaman ni na Xiao Chen at ng pangalawa kong disipulo na sa simula pa lang, napasa kamay ko na si Zinger. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Mas mabuti pang tingnan ko muna ang gantimpalang ibinigay sa akin ng system. At sa isang iglap, biglang lumitaw ang isang gintong kahon mula sa system. Talagang katulad ito ng treasure chest mula sa orihinal na laro. Inutusan niya itong magbukas, at dahan-daang lumabas ang kumikislap na mga liwanag mula sa loob ng treasure chest.
At sa isang iglap, 3 bagay ang lumitaw. Pumili ng isa sa 3 item sa loob ng treasure chest. Adjustable Divine Rod. Personal na ginawa ng founder ng Hihuan Sect. Epektibo laban sa mga babaeng cultivator hanggang sa parehong cultivation stage. Bedroom Sutra, The Arts of the Shaft. Isang banal na teknik na nilikha ng unang ancestral elder ng Huangzai Sect. May kakayahang pansamantalang palakasin ang isang partikular na bahagi ng katawan. Demon Lord's Cultivation Stage Reversion Experience Card. Nagbabaliktad ng espasyo at oras upang payagan ang host na bumalik sa kahit anong cultivation stage. Habang nakalutang ang 3 baraha sa harapan niya, malalim na nag-isip si Bai Qingling. Ano naman ang 2 bagay na ito? Magagamit ba ito para sa demonic cultivation? Kung titingnan ko, para lamang itong kasangkapan ng mga cultivator na abala sa makamundong bagay. Mas maigi pang piliin ko ito, ang reversing space and time. Kinuha niya ang napiling item mula sa treasure chest. Bahagya siyang napangiti habang iniisip. Isang experience card na nagpapahintulot sa akin na bumalik sa kahit anong nakaraang cultivation stage, hindi ba't ibig sabihin nito? Maibabalik ko ang aking cultivation sa panahon na si Bai Qingling ay nasa rurok ng immortalization stage. Habang nakatayo si Bai Qingling at nakatitig sa blood storage na nasa kanyang harapan, malalim siyang nag-iisip. Dapat sinunod ni Zinger ang utos ko na makipagkita kay Lingyin at magsinungaling na nagtagumpay ang plano nilang paglason sa akin. Batay sa orihinal na kwento, papasok lamang sila sa blood storage makalipas ang 7 araw para suriin ang aking bangkay. Ang mga restrictions sa blood storage ay unti-unting hihina habang dahan-dahan akong namamatay. Sa huli, ang pangunahing karakter na si Xiao Chen, na naging undercover sa demonic sect, ang siyang personal na magbibigay ng huling atake sa akin. Kaya naman gagamitin niya ang 7 araw na natitira upang maghanda sa pagdating ng kanyang kalaban. Itinaas ni Bai Qingling ang kanyang 2 kamay sa harapan ng blood storage. Unti-unting nawala ang kulay pulang aura sa paligid at sumigaw siya ng malakas. Ako si Bai Qingling, ang Demon Lord. Lalabanan ko ang langit at papalitan ko ang aking kapalaran. Mula sa blood storage ay biglang lumitaw ang isang kulay itim na kahon at lumapit ito sa kanyang mga kamay. Dati, kinuha at itinago ni Bai Qingling ang kanyang cultivation core at 5 organs, at pinalitan ang mga ito ng ibang bagay. Binuksan niya ang kahon at mula rito ay lumabas ang isang bagay na kulay pula. Kaya kahit matalo ako sa isang mahalagang labanan, basta makatakbo ang natitirang kaluluwa ko, maaari kong buuin muli ang isang perpektong katawan. Ngayon na alam ko na ang mangyayari sa hinaharap, wala nang saysay pa na itago ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang pulang bagay sa kanyang bibig habang nag-iisip. Mas mabuti kung kunin ko na ito agad at mabawi ang aking dating lakas sa lalong madaling panahon. Matapos niya itong malunok, pumikit siya at biglang sumiklab ang pulang aura sa kanyang katawan. Wika niya, Cultivation Core, bumalik ka na sa iyong pinagmulan. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti si Bai Qingling at ikinuyom ang kanyang kamaong nagliliwanag sa madilim na aura. Dagdag pa niya, ang Cultivation Core na ito ang pundasyon ni Bai Qingling. Gumaling na agad ang mga sugat ko, at bumalik ang aking lakas sa antas ng pagbuo ng pundasyon. Matapos iyon, malakas niyang sinuntok ang pader at sa hindi inaasahan, nagkadurog-durog ang buong dingding. Ngumiti siya ng masama habang pinapakiramdaman ang kanyang katawan. Napakagaling. Ito nga ang kapangyarihan ng isang final boss na si Bai Qingling. Ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang boses ng kanyang disciple na si Zinger. Master, natapos ko na ang misyon na ipinag-utos ninyo sa akin. Ngayon ay nakabalik na po ako. May dala rin po akong bagay na nais kong ibigay sa inyo, Master. Bahagyang nag-isip si Bai Qingling kung ano ang gustong ibigay sa kanya ni Zinger. Pagbalik niya sa kanyang trono, nakita niyang nakaluhod si Zinger sa kanyang harapan. Master, natuwa talaga si Xiao Chen nang marinig niyang nilunok ninyo ang lason na pil. Samantala, parang normal pa rin ang kilos ng ikalawang senior sister at mukhang hindi naman siya naghihinala sa akin. Ganun ba, Zinger? At ano naman ang sinabi ng tampalasan na si Xiao Chen? Muling sumagot si Zinger.
Sabi niya, aabot sa sukdulan ang bisa ng lason pagkalipas ng ilang araw. Kahit isa kang Demon Lord, mahihirapan ka raw makatakas sa kamatayan. Ipinag-utos din niya na bumalik ako pagkatapos ng ilang araw upang silipin ang bangkay mo, Master, at ibunton ang lahat ng sisi kay Muzinlan. Nagdilim ang mukha ni Bai Qingling. Ngayon ko lang tuluyang nalaman ang buong plano ni Xiao Chen, hindi ko akalaing kaya niyang maging ganoon ka-demonyo at walang hiya. Ngumiti si Zinger at inilabas ang isang kulay rosas na bote. Master, may bagay akong ihahandog sa inyo. Ito ang tunay na 9 Transformation Soul Reinforcing. Feel. Nagulat si Bai Qingling at agad na tumayo. Ano, totoo ba ang sinasabi mo, Zinger? Ngunit sa kanyang isipan, mabilis siyang nag-isip. Ang 9 Transformation Soul Reinforcing Peel ay umiiral lamang sa gallery ng orihinal na laro. Walang paraan para makuha ito ng mga manlalaro. Saan kaya nakuha ni Zinger ang tunay na 9th grade treasure peel na ito? Sa pamamagitan ng tunay na bagay na ito, mas lalo pang tataas ang kumpiyansa ko na mabago ang magiging katapusan. Sa kamay ni Zinger, nagliliwanag sa loob ng bote ang isang bilog na bagay, ang tunay na 9th grade peel. Maya-maya, marahang umubo si Bai Qingling at pumikit. Talagang pinaganda mo pa ito, magaling Zinger. Napakaganda ng ginawa mo, namula ang pisngi ng dalaga. Kung ganon, nagustuhan mo pala ang bagay na ito, Master, wika niya habang dahan-daang tumayo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at muling nagsalita. Kung maaari, Master, mayroon sana akong isang hiling bilang kapalit ng ginawa ko. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at malumanay na nagtanong. Sige, sabihin mo sa akin, Zinger, anong gantimpala ang nais mong hilingin? Biglang hinawakan ng dalaga ang kamay ng kanyang master, at sa isang iglap, idinikit ni Zinger ang mga palad ni Bai Qingling sa kanyang pisngi. Masayang nagwika ito, nakikiusap po ako sa inyo, Master, patawarin ninyo ako sa mga padalos-dalos kong desisyon nitong mga nakaraang araw. Sa totoo lang, masayang-masaya ako, na hinahawakan ako ngayon ng aking master. Dahil sa mga salitang iyon, biglang namula ang mukha ni Bai Qingling. Habang patuloy pa ring nakadikit ang kanyang kamay sa pisngi ng dalaga, malalim siyang nag-isip. Ano itong kakaibang pakiramdam? Para bang lulubog ang kamay ko kapag pinisil ko pa ng kaunti? Napakalambot. Ngunit sa isang iglap, mabilis niyang inalis ang kamay sa mukha ng alagad at pautal-utal na nagsalita. Ay ikaw na suwail na alagad, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maging ganoon ka pangahas sa iyong master? Pagkaraan, dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa ulo ni Zinger. Maya-maya'y tumingin si Bai Qingling sa kanya at masayang nagsalita. Sapat na ang paghaplos sa iyong ulo bilang gantimpala sa pagbibigay mo sa akin ng mataas na uri ng 9th grade peel. Ngumiti ng malugod si Zinger habang patuloy na hinihaplos ng kanyang master ang kanyang ulo. Ngunit ilang saglit pa'y dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Bai Qingling at marahang nagsabi. Patawad, Master, sa aking pagiging arrogant. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinapat ang kamay ng kanyang master sa kanyang dibdib, sa ibabaw ng kanyang naglalakihang mga bundok. Mahinang wika niya, na may halong hiya. Master, ang bagay na nais kong hawakan mo, ay hindi ang ulo ko. Mas gusto kong ito ang hawakan mo. Nagulat si Bai Qingling. Bigla siyang kinabahan at nakaramdam ng matinding init sa kanyang katawan dahil sa pressure ng sitwasyon. At sa hindi inaasahan, biglang lumitaw ang isang window system. Congratulations sa host! Para sa matagumpay na pagpapakalat ng dakilang pag-ibig. Nakuha mong points, 500 points. Ang system shop ay na-unlock na. Samantala, sa kabilang banda, sa Yingwei Temple bedroom. Nakaluhod si Xiao Chen, at sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang master. Master, ako po ito, si Xiao Chen. Binabati ko po kayo ng magandang araw. Lumabas ang babae mula sa manipis na kurtina. Siya ang pinuno ng Kangming Sect Yingwei Temple, si Hua Yuron. Habang naglalakad palabas, matapang siyang nagtanong. Xiao Chen, narinig ko na si Bai Qingling ay hindi lamang nawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan, kundi nalasan pa. At ngayon, ang kanyang buhay ay nasa pagitan ng kamatayan at paghinga. Tumangala si Xiao Chen at masayang sumagot.
Opo, Master. Malapit ang ugnayan ko sa ikatlong alagad ni Bai Qingling, si Sen Zinger, at siya mismo ang nagulat sa akin nito. Kung agad kang pupunta sa blood storage at tuluyan ng patayin si Bai Qingling, wala nang makakapigil pa sa iyo. Tiyak na ikaw na ang susunod na pinuno ng sekta, Master. Ngunit bago pa siya matapos, isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang mukha. Halos lumipad ang uhog niya sa lakas ng tama. Napatingin siya muli sa kanyang master, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Maya-maya, malamig na nagsalita si Huai Yuron. Noong nakaraan, si Bai Qingling ay tuwirang alagad ng alchemy grandmaster na si Cai Yaoshi. Ang kanyang galing sa alchemy ay higit pa sa kanyang sariling guro. Kung ganoon, anong uri ng lason ang kayang magpabagsak sa kanya at magpahina ng ganoon kabilis? Susubukan sanang sumagot ni Xiao Chen, ngunit pinutol siya ng malamig na tingin ng kanyang master. Kita sa mukha ng babae ang matinding galit. Wala nang nagawa ang binata kundi manahimik. Yumuko siya at mahina pang nagsalita. Patawarin mo po ako, Master, mukhang nagkamali ako. Ibig sabihin, ang kumakalat na balitang nalasan si Bai Qingling, ay peke lamang. Isang patibong para makahuli ng mga kalaban niya. Tumayo si Xiao Chen at nagbigay galang. Master, ako po'y nagpapalam na. Aalis na ako. Hindi sumagot ang dalaga, ngunit maya-maya'y bahagya siyang ngumiti. Hinaplos niya ang kanyang baba at mapanuksong nagwika sa sarili. Senior Brother Bai Qingling, noon, sinadya mong buhayin ako kahit alam mong wala akong kalaban-laban. Iyon ba'y para magkaroon ako ng galit sa iyo, at itulak akong maghangad ng paghihiganti laban sa iyo balang araw. Bahagya siyang ngumiti, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Bai Qingling, ang iyong buhay ay papalapit na sa katapusan. At sisiguraduhin ko, ako ang tatapos sa iyong huling hininga. Sa kabilang banda, masayang tumayo si Zinger at nagpaalam. Master, maraming salamat sa reward na ibinigay mo sa akin. Ako po ay aalis na. Habang dahan-daw ang lumalayo si Zinger, mababakas sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan. Hinahaplos pa niya ang kanyang pisngi, para bang nanalo siya sa loto. Samantala, ang ating bida ay tila wala sa sarili. Tinitigan niya ang kanyang kamay, hindi pa rin maintindihan kung ano ba ang nangyari at kung ano ang kanyang nakawakan na malambot na bagay. Maya-maya, bahagya siyang pumikit at marahang umubo. Sandali nga, sinabi ba kanina ng system na nabuksan na ang shop? Mas mabuti sigurong tingnan ko kung ano ang nasa loob ng shop. Biglang lumitaw ang isang mensahe. Maligayang pagdating sa points shop. Maaari kang gumamit ng points para pangbukas sa mga treasure chest. Habang tumataas ang kabuoang points na ginagamit, mas maraming treasure chest ang iyong mabubuksan. Kasalukuyang points, 1,000 points. Bronze chest, 100 points. Silver chest, 1,000 points. Nang mabasa ni Bai Qingling ang nakasaad sa window system, bahagya siyang nadismaya. Gotcha chests lang ba ang meron dito? Yung gold treasure chest na nakuha ko dati ng libre ay nagkakahalaga ng 5,000 points. Sa ngayon, 1,000 points lang ang meron ako. Muli namang lumitaw ang isang window system. Dahil ito ang unang beses ng host na gumamit ng shop, bibigyan ng host ng isang pagkakataon na humugot muna bago bumili. Ang kasalukuyang pagkakataon ay nagkakahalaga ng 1,000 points. Halika at subukan ang iyong swerte. Nainas ang ating bida at iwinagayway ang kamay. Grabe naman, pati ba naman dito may marketing strategy? May pagpipilian pa ba ako, system? Wala na siguro. Kaya sige, ilabas muna iyan para makita ko. Muling nagpakita ang system. Binabati kita host sa pagkakaroon ng pagkakataong pumili ng isang item mula sa tatlo. Story Recall Card. Card para maalala ang kwento. Nakakabit sa kaluluwa at para lang sa host. Kayang tulungan ang host na maalala ang mga nangyari sa kwento na nakalimutan na niya. Knife which heartlessly destroy lost. Kutsilyong walang awang sumisira sa pagnanasa. Nakakabit sa kaluluwa at para lang sa host. Kayang putulin ang pagpaparami sa isang hiwa lang, at pinalalaya ang host mula sa pagnanasa. Life Restart Pill. Gamot para muling umpisahan ang buhay. Nakakabit sa kaluluwa at para lang sa host. Pero sino kaya ang nakakaalam kung pwede bang umpisahan muli ang buhay o hindi? Nang makita ito, ninas ang ating bida at pumikit bago sumigaw.
Niloloko mo ba ako, system? Scammer ka ba? Parang kinukuha mo lang ang mga points ko. Kabisado ko na ang kwento na ito. Hindi ba't ang kutsilyong sumisira sa pagnanasa ay katulad lang din ng kutsilyo para sa pagkakapon? At ang gamot para sa pag-uumpisa muli ng buhay ay isang gamitan lang. Una mong ibinibigay ng libre, tapos gagawin mong paraan para makahikayat ng tao na gumastos ng points. Gusto mo ba akong linlangan at kunin ang 1,000 points ko gamit lang ang mga walang kwentang bagay na ito? Alam mo ba talaga kung paano magnegosyo, ha? Ikaw na walang kwentang system. Biglang, sa isang iglap, mabilis na lumipad ang mga Shadow Pearl patungo sa ating bida. Napansin ito ni Bai Qingling at mabilis siyang tumangala. Shadow Pearls. Anong problema? May nangyaring hindi inaasahan. Mula sa mga Shadow Pearl, unti-unting nabuo ang isang imahe. At doon lumitaw ang ikatlo at pinakamatandang disciple ni Bai Qingling, si Feng Lizo. Lumuhad ang babae at nagbigay galang. Master, ang iyong alagad na si Feng Lizo ay nandito na. Nang makita ng ating bida kung sino ang dumating, bigla siyang natigilan at napaisip. Kung hindi ako, nagkakamali, siya ang pinakamatandang disciple ni Bai Qingling. Pero kung titingnan ko siyang maigi, mas maganda siya kaysa sa illustration ng laro. Wala na akong masasabi, maging sa kanyang katawan o sa ugali niyang malamig sa labas pero mainit sa loob, siya talaga ang tipo kong babae. Tumangala si Feng Lizo at tumingin sa kanyang master, halatang nagtataka. Samantalang ang ating bida ay tahimik lamang na nakaupo sa trono, pinagmamasdan ang kanyang ikatlong disciple. Habang nakatitig si Feng Lizo, mababakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Hindi pa kailanman naranasan ng demonyong ito ang ganitong pagkalito at pananahimik. Maaari kayang totoo ang mga chismis na kumakalat sa labas. Dapat ko na bang iparating ito kay Second Junior Sister Tan Tai, upang siya na ang kumilos ng mas maaga? Dahil sa kanyang napagtanto, bahagya siyang ngumiti. Agad namang napansin ito ng ating bida at mabilis na sumimangot. Feng Lizo, bakit kang ngumiti? Meron bang nakakatawa sa mukha ko? Dahil sa narinig, nakaramdam ng matinding takot ang dalaga. Hindi niya inaasahan na ang kanyang master ay nanatili pa ring demonyo sa kabila ng lahat. Habang nakaluhod ang dalaga sa harapan ng kanyang master, malalim siyang nag-iisip. Ang presensyang ito, napakapamilyar at nakakatakot. Kayang magpatindig ng balahibo sa aking katawan. Sa isang titig pa lang, kaya niyang wasakin ang lahat ng dangal at kumpiyansa ng tao. Habang nanginginig sa matinding takot si Feng Lizo, naisip niya na hindi niya dapat galitin ang kanyang master. Kapag nagawa niya iyon, siguradong malaki ang kanyang kaparusahan. Bahagya niyang hinawakan ang kanyang pusod kung saan naroon ang nagliliwanag na simbolo, sabay bulong sa kanyang isip. Ayokong muli niyang gamitin ang masamang ukit sa tiyan ko, baka maranasan ko na naman ang sakit na parang pinupunit ang puso ko. Biglang sumigaw ang ating bida. Feng Lizo, nasaan ka ngayon? Mapagkumbabang sumagot ang dalaga. Master, ayon sa inyong utos, nalinis ko na ang paanan ng Heishui Mountain kung saan naroon ang Demon Suppressing Tower. Wala na ring mga disipulo ng Righteous Path na nagbabantay sa bundok para hadlangan akong umakyat. Ngumiti ng masama si Bai Qingling. Magaling ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo ang iyong misyon. Pasukin mo ang Demon Suppressing Tower at kunin ang lihim na bagay na ninanais ng iyong master. Sumagot si Feng Lizo. Masusunod po, master. Ano man ang mangyari, tutuparin ko ang inyong utos. Ngunit sa kanyang isipan, lihim siyang nagdaramdam. Tama nga ako, siya ay nananatiling malupit at walang konsensya sa kanyang ginagawa. Tumayo na ang dalaga at nagbigay galang. Master, ako po ay aalis na. Ngunit sa kanyang loob, nanatili ang kaba. Muntik na siyang gumawa ng bagay na ikapapahamak niya kanina. Bago pa man siya makalakad, biglang nagsalita ang ating bida. Sandali lang, Feng Lizo. Hindi pa tayo tapos. Napatingala ang dalaga, nagtataka. Lord Master Bai Qingling, meron pa po ba kayong ipag-uutos? Tumayo si Bai Qingling at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Alam mo ba kung anong araw ngayon, Feng Lizo? Yumuko ang dalaga at pumikit, magalang na sumagot. Yes, Master, pero kahit ganon, hindi ko maintindihan ang ibig niyong iparating. Maaari niyo po bang ipaliwanag ng maayos sa akin? Napangiti ang ating bida. Napakabilis ng panahon, Feng Lizo. Hindi mo ba napansin?
Papasok ka na sa golden age of youth. Nagulat ang dalaga sa hindi inaasahang mga salita mula sa kanyang master. Muling nagsalita si Bai Qingling. 14 na taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Kahit walang ibang makaalala, ako bilang iyong guro ay hinding-hindi makakalimot sa araw na iyon, kung saan sinundan mo ako at umakyat tayo sa nagyayalong bundok. Sa pagbabalik ng alaala, makikita ang batang si Feng Lizo, hawak-hawak ang maliit niyang kamay ng kanyang master. Dahan-daang hinihipa ni Bai Qingling ang kamay ng bata upang painitan ito. Seryosong sinabi ng ating bida, "Happy birthday, aking little Feng Lizo." Nagulat ang dalaga at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na mapigilan ni Feng Lizo ang matinding emosyon. Mabilis siyang lumingon sa gilid, patuloy na umaagos ang luha habang nagsasabi, "Master, aalis na po ako." At sa isang iglap, unti-unting naglaho ang imahe ni Feng Lizo sa harapan ni Bai Qingling. Kasabay noon, lumitaw ang dalawang window system. Binabati kita sa matagumpay na pagbibigay ng malaking pagmamahal. Mga puntos na iginawad, 2,000 puntos. Kasalukuyang puntos, 3,000 puntos. Hindi ko naman sinasadya na magpa-impress kay Feng Lizo. Ginawa ko lang ito kasi gusto ko talaga ang character design niya sa laro. Kaya naalala ko pati ang birthday niya. Ngayong payapa na ang 3 kong alagad, wala nang magiging problema sa loob ng 7 araw. Gamit ang 9 Transformation Soul Reinforcing Peel na ibinigay ni Zinger, ang pag-abot sa Virtuoso stage ng Minsanan ay parang kasing dali lang ng pambabala kay Zinger. Sa susunod na tagpo, ngumiti ng masama ang ating bida. Nagliliwanag ang kanyang kamay dahil sa kulay asul na 9th grade peel na ibinigay ni Zinger. Habang hawak ito, bumulong siya sa kanyang isipan. Ang palabas kung paano patayin ang pinaka-protagonist ng kwento na si Xiao Chen, ay magsisimula na. Sa kabilang banda, makikita natin ang binatang si Xiao Chen na seryosong nagsasanay. Mula sa kanyang gilid, may isang lalaking nagtanong, "Senior Brother Xiao Chen, anong nangyari? May problema ba? Mukhang may malalim kang iniisip." Ngumiti lamang si Xiao Chen at sumagot, "Huwag kang mag-alala sa akin, Junior Brother. Wala naman ito. Siya nga pala, nagawa mo ba ng maayos ang pakiusap ko? Naibigay mo ba ang Phoenix Hairpin kay Zinger? Tinanggap ba niya ang regalo ko? Masaya ba siya sa ibinigay ko?" Hindi agad nakasagot ang kanyang junior brother. Bakit? Hindi ba niya agad tinanggap? Hindi ba siya nakapagbigay ng sagot? Tanong ni Xiao Chen. O baka, hindi rin siya nagbigay ng kahit maliit na regalo para sa akin. Pautol-utol na sumagot ang junior brother. Magiging tapat ako sa iyo, senior brother, sa totoo lang, ibinigay ko sa kanya iyon. Pero, bigla na lamang niyang binali ang hairpin na regalo mo. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Chen. Biglang namutla at nabitawan niya ang hawak na espada. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang ulo. Mababakas sa kanyang mukha ang matinding desperasyon habang bumubulong sa kanyang isipan. Matapos maging matagumpay ang unang bahagi ng plano para patayin ang demonyo niyang master, siguradong nami-miss na ako ni Sen Zinger. Pero, bakit niya tinanggihan ang regalo ko? Dagdag pa ng lalaki, sa totoo lang, hindi lamang basta pinutol ang hairpin. Bukod pa roon, may sinabi pa siya para sa iyo, Senior Brother Xiao Chen. Habang naguguluhan pa rin ang binatang si Xiao Chen, muli siyang nagtanong, "Sabihin mo sa akin, Junior Brother, ano ba ang sinabi ni Junior Sister Sen Zinger?" Sagot ng kanyang junior brother, "Alam mo ba, Senior Brother, noong sinabi niya ang mga katagang ito. Umaasa akong hindi na ako muling hahanapin pa ni Senior Brother Xiao Chen, dahil natatakot akong baka magselos ang lalaking iniibig ko dahil sa ginagawa niya." Dahil sa narinig, biglang nagsuka ng dugo si Xiao Chen at tumamba sa makapal na halaman sa gilid. Nang makita ito ng lalaki, mabilis siyang sumigaw, puno ng pag-aalala, "Senior Brother Xiao Chen, ayos ka lang ba?" Agad namang tumayo si Xiao Chen at galit na sumigaw, "Sino ang taong nag-agaw sa akin sa babaeng pinakamamahal ko? Noon pa man ay lubos ko na siyang minamahal. Kaya sino ang lalaking nag-angkin ng kanyang puso? Sa oras na malaman ko kung sino siya, sisiguraduhin kong hindi magiging madali ang kanyang buhay." Samantala, bumalik tayo sa ating bida. Unti-unti siyang lumulutang, napapalibutan ng kulay violet na liwanag.
Ngumiti si Bai Qingling habang tinitingnan ang kanyang kamay at bamulong. Nakabalik na ako muli sa antas ng virtuoso. At higit pa roon, nakagawa ako ng isang mataas na uri ng core na inaasam ng bawat demonic cultivator, ang 9-colored demonic core. Hindi lang ito isang core na may kapantay ng walang hanggang mahika, kundi ito rin ay bagay na hindi kayang gawin ng orihinal na Bai Qingling. Bagamat malayo pa ako sa tugatog ng yugto ng immortalization, wala nang makapapantay sa akin laban sa mga nasa virtuoso stage. Sa isang iglap, lumitaw si Zinger, masayang nagsabi, "Congratulations, Master! Ang iyong kasiyahan ay malaking kasiyahan na rin para sa akin." Bahagyang sumagot si Bai Qingling. "Ang naging ambag mo sa pagbibigay ng pil ay tiyak na hindi ko malilimutan. Mula sa araw na ito, hindi mo na kailangang maging formal, at hindi mo na rin kailangang gumamit ng mga pamitagan pa." Masayang nagliwanag ang mukha ni Zinger. "Salamat, Master. Master, pakinggan niyo ako. Kanina, gusto talagang magbigay ng regalo ni Xiao Chen para mahulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi ako nagpautos sa kanya. Mabilis kong sinira ang ibinigay niyang hairpin. Hindi niya man lang napansin na hindi niya na ako mabobola sa matatamis niyang salita. Ang katawan kong ito ay iniaalay ko lamang para sa inyo, Master. Pero nakakainis lang, yung bagay na hinati ko ay hindi parte ng katawan ni Xiao Chen. Mas maganda sana kung iyon mismo, para maramdaman ng hayop na iyon ang kabaliwan niya. Siguro iniisip niya na hindi ko alam ang plano niya, na gusto niya lang talaga akong makuha ng buo para magawa ang kanyang nais sa akin." Biglang naging seryoso si Bai Qingling at tumingin sa hita ng dalaga. Bahagya itong nanginig, worry may kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nagsalita ang ating bida. "Zinger, halika. Lumapit ka sa akin." Nagtaka ang dalaga ngunit agad ding sumunod sa utos ng kanyang master. Nang nakatayo na si Zinger sa harapan ni Bai Qingling, dahan daw ang tumayo ang ating bida mula sa kanyang trono. Matapang niyang sinabi, "Zinger, tanggalin mo ang iyong sapatos." Napatingala ang dalaga, tila naguguluhan. Muling nagsalita ang ating bida, mas mabigat ang tinig. "Zinger, inuutusan kitang tanggalin ang iyong sapatos. Gusto mo bang ulitin ko pa ang sinabi ko?" Bahagyang lumingon si Zinger sa kanyang gilid habang sumasagot. Pero, ang talampakan ng isang babaeng demon cultivator ay puno ng kadiliman. Madali nitong nadudumihan ng lupa ng kanyang demonic energy. Kahit ang saintess ng Hehuan sect ay hindi basta-basta nagpapakita ng kanyang binti sa iba. Dahil sa kanyang sinabi, biglang tumulim ang mga mata ni Bai Qingling at nagningning iyon na parang dugo. Wala nang nagawa si Zinger. Pumikit na lamang siya at mahina ang tinig na nagsabi, "Patawad, Master, naiintindihan ko po. Gagawin ko na ang inyong ipinag-uutos." At sa isang iglap, dahan daw ang hinubad ni Zinger ang kanyang mahabang medyas na umaabot hanggang sa kanyang mga hita. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan na rin niyang natanggal ang mga ito. Ngunit mababakas sa kanyang mukha ang hindi niya pagiging komportable sa kanyang ginagawa. Pagkatapos, mula sa kanyang paa ay lumitaw ang isang simbolo na hugis bulaklak na naglalabas ng madilim na enerhiya. Nang makita iyon ng ating bida, bahagya siyang nagwika. Iyan ang laso ng miasma mula sa Sky Demon Flower sa Demon Farm. "Nalasan ka dahil sa akin, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dyan?" Habang nagliliwanag ang marka ng Sky Demon Flower sa paa ni Zinger, mahinahong sumagot ang dalaga. "Maliit na bagay lang ito, hindi mo na dapat alalahanin pa, Master. Hanggat makakagawa ako ng pil na makapagpapasaya sa inyo, hindi ako magdadalawang isip, kahit salakayin pa ng lason ng aking puso at kumalat ang masasamang ugat sa buong katawan ko. Ang buhay at katawan ko ay nakalaan lamang para sa inyo, Master. Wala nang ibang mas mahalaga sa akin kundi ang pasayahin kayo." Dahil sa kanyang mga salita, bahagyang kinilig si Bai Qingling at namula ang kanyang pisngi. Sa isipan niya'y wika niya sa sarili. "Grabe ang babaeng ito, sobrang obsessed sa akin. Mukhang papatayin niya ako sa sobrang pagkakilig." Pagkatapos, bahagyang umubo si Bai Qingling at dahan daw ang tumayo mula sa kanyang trono. Tumingin siya kay Zinger at matatag na sinabi, "Umupo ka sa upuan." Nagulat ang dalaga at mabilis na nagtanong, "Pero Master, iyan ay ang inyong trono. Hindi ako maaaring umupo sa upuang iyan."
Ngunit sa isang iglap, biglang hinawakan ni Bai Qingling ang braso ni Zinger. At marahas siyang itinulak paupo sa trono. Matapang niyang sinabi, "Pag sinabi kong umupo ka. Naiintindihan mo ba, Zinger?" Dahil sa nangyari, hindi na nakapalag si Zinger. Nakatitig na lamang siya sa kanyang master, litong-lito sa sitwasyon. Dagdag pa ni Bai Qingling, sa mabigat na tinig. "Huwag kang mag-alala, Zinger. Tutulungan kitang matanggal ang lason na nasa iyong katawan."